Ang ating lihim na parezo. 10 araw pa lamang mula ng ikasal kami. At sa loob ng nga araw na iyon, lampas 20 beses na kaming naksama. 2 beses sa karaniwang araw, 3 beses sa katapusan ng linggo. Ang aking 60 taong gulang na asawa ay tila walang tigil, at ako naman ay hindi humingi sa kanya na huminto. Ay, sa totoo lang, ayoko. Sa bawat paglapit niya, ang aking katawan ang unang bumubukas, at pagkatapos, habang nagahabol akong hininga, nakikita ko ang sarili kong nakangiti. Para masimulan ang kwentong ito, kailangan nating balikan ang 3 buwan na nakalipas. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe sa channel. 3 buwan na ang nakalipas. Araw-araw akong nagluluto, ngunit ako lang ang kumakain. Isang mangkok lang ng sinigang ang sapat. Walang nakaupo sa kabilang upuan sa hapagkainan, ngunit kakaiba, hindi ko ito inaalis. Lagi kong inilalagay ang kubyertos doon. Ikinasal ako sa edad na 26. Ang aking unang asawa, si Mang Tony, ay isang ordinaryong tao. Sabay kaming nag-aalmusal, sabay nanonood ng TV sa gabi, at minsan, naglalakad kami sa palengke habang makahawak kamay. Okay lang kami hanggang sa ipanganak si Zita sa edad na 28 at napunong kanyang iyak ang aming bahay. Nagbago si Mang Tony nang lumampas ng 1 taon si Zita. Sa payong ng isang kakilala, sumali siya sa isang investment na nalugi, at nang dumami ang utang, nagsimula siyang uminom ng alak simula sa umaga. Hindi lang minsan na nakita ko si Mang Tony natulog sa sopa sa sala na may mga walang laman na bote sa tabi niya. Noong una, sinubukan ko siyang pigilan, ngunit ang tanging tugon niya ay katahimikan. Nawala ang aming mga pag-uusap. Pagkatapos, nawala ang tinginan, at lumipas ang panahon na hindi ko na maalala kung kailan kami huling nakahawakan. Nakatira kami sa isang bahay, ngunit iniwasan namin ang isa't isa kahit na nakakasalubong kami sa pasilyo. Mas madalas kong nahawakan ang payong na nakasabit sa tabingang pinto kaysa sa aking asawa. 25 taon. Bakit ako naktiis? Ngayon, isa lang ang sagot. Dahil kay Zita. Ang pag-iisip na hindi ako dapat bumaksak sa harap ng aking anak ang nagtulak sa akin na maging matatag. Sinimulan ko ang pag-aral para maging counselor, hindi para intindihin ang sarili ko, kundi para lang magkaroon ng dahilan para magpatuloy. 2 taon na ang nakalipas, pumanaw si Mang Tony dahil sa atake sa puso. Tumawag ang ospital sa madaling araw, at habang nakasakay sa taksi, nakatiti lang ako sa labas. Nang makarating ako sa punerarya at nakita ang kanyang muha, pakiramdam ko ay dapat akong umiyak, ngunit walang lumabas na luha. Hindi ko alam kung dapat akong umiyak o makahinga ng maluwag. Nang matapos ang libing at umuwi ako, nakita ko ang kumot na ginagamit ni Mang Tony na nakatupi sa sopa sa sala. Nang itupi ko yon at inilagay sa aparador, hindi kalungkutan ang naramdaman ko, kundi kawalang saysay. Parang ang 25 taon ay natapos ng kasinggaan ng pagayos ng isang kumot. Hanggang dito na lang ang kwento ni Mang Tony. Dahil sa pagkamatay niya, kumuha ako ng certification bilang counselor at nagsimulang magtrabaho sa Women's Center ng munisipyo. Sa umaga, inintindi ko ang damdamin gibang tao, at sa gabi, mag-isa akong kumakain. Kapag nakaupo ako sa hapagkainan, walang laman ang kabilang upuan. Kahit noong naroon pa si Mang Tony, parang walang laman din iyon, ngunit nang tuluyan ng mawala, mas malawak ang naging pakiramdam ng espasyo. 3 buwan na ang nakalipas. Isang Huwebes. Mayroon akong trabaho na konektado sa counseling sa isang community center na inorganisa ng munisipyo, kaya binisita ko ang community center sa aming lugar. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa counseling room, narinig ko ang tunog ng musika mula sa bulwagan. Nakabukas ang pinto kaya sumilip ako, at nakita ko ang 12 nga matatanda na nakapila at nag-exercise. Ang taong nakatayo sa harap nila ay si Ginoong Jun. Para sa 60 taong gulang, napakatikas niya.
Tuwid ang kanyang balikat sa ilalim ng kanyang sportswear, at ang kanyang boses habang nagbibigay ng tagubilin ay malinaw na umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng bulwagan. Hindi ko maalis ang aking mapa sa harap ngang pinto habang nakikita ko siyang nakangiti at nagpapakita ulit ngang magalaw kapag nakakamali ang mga matatanda. Pagkatapos ng 5 minuto, lumingon si Ginoong Jun sa akin at nakatitigan kami. Siya ay isang taong halos nawawala ang mga mata kapag ngumingiti, at ang ngiti niya ay ibinigay sa akin, isang estranghero, nang walang pag-alinlangan. Nandito ka ba para matuto na exercise? Tanong niya nang lumabas siya matapos ang klase. Sinabi kong hindi. Kaya kumuha siya ng isang tasa ng kape mula sa vending machine sa dulo ng pasilyo. Umupo ako sa tabi ni Ginoong Jun na nag-alok, kung may oras ka, uminom ka muna na kape bago umalis. Ikinubli ko ang tasa na papel gamit ang aking kamay. Malikhamkham ang kape. Ngunit mainit ang aking palad. Mula nun, kahit walang dahilan para pumunta sa community center, sinadya ko pa ring dumaan. Sa loob ng isang buwan, uminom akong halos 12 tasa ng kape. Naglakad ng 6 beses sa promenade ng community center, at isang araw, umupo ako sa likod ng bulwagan at pinanood ang buong klase nga exercise mula simula hanggang matapos. Sa bawat pagkikita, tama ang pagtawag ni Ginoong Jun sa aking pangalan. Matagal na rin nang huling may tumawag sa akin ng Ginang Ana na buo ang pangalan. Isang gabi, pagkatapos ng isang buwan, naglalakad kami sa promenade ng magkatabi. Huminto si Ginoong Jun at inyabot ang kanyang kamay sa akin. Ang kanyang inilaan na kamay, nang walang salita, ay naghintay sa ilalim ng ilaw ngang poste. Ang kanyang palat ay nakaharap sa itaas, at ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakabukas. Tinignan ko ang kanyang kamay ng halos 3 segundo bago ko inilagay ang aking kamay sa kanya. Sa loob ng 28 taon, may humawak ulit sa aking kamay. Sa totoo lang, ito ang unang beses simula nang ikasal ako. Ipinasok ni Ginoong Jun ang kanyang madaliri sa pagitan ng akin at pinahiran ang likod ng aking kamay ng kanyang hinlalaki. Sa isang pagpapahit na iyon, tila may kuryente na dumaloy sa loob ng aking bisik. Mahigpit ang pagkakakapit ng kamay ni Ginoong Jun. Karaniwan, kapag unang nahahawakan ng kamay, magaan lang ang hawak, ngunit sa kanya, tila may puwersa, para bang ayaw niyang makawala. Nong panahong iyon, inisip ko lang na ganito lang talaga siya at pinabayaan ko na, Ginang Ana, sabay tayong kumain. Araw-araw, humihinto si Ginoong Jun sa harap ngang bangko sa promenade at sinasabi iyon, ito ay simpleng panukala, ngunit ang isang pangungusap na iyon ay tumama sa gitna ng aking puso. Naalala ko ang maga-umaga na mag-isa akong kumakain habang tinitignan ang walang laman na upuan, at nakita ko sa aking isip ang senaryo kung saan siya ang nakaupo doon. Opo. Nang lumabas ang isang salita na iyon mula sa aking bibig, nanginginig ang aking boses. Gusto kong magsabi ngang mas mahaba, ngunit nanginginig ang aking mga labi, kaya hindi ko magawa. Nang gabing iyon, pagkatapos ang panukala, yumuko si Ginoong Jun sa tabing bangko, na hindi inalis ang hawak sa aking kamay. Pakiramdam ko ay ang kanyang no ang unang dadampi, ngunit ang kanyang ngalabi ang unang dumampi. Magaan, ngunit malinaw. Hindi ko namalayan. Ipinikit ko ang aking mamata, at sa likod ng aking masaradong mata, walang iniisip. Kinubli ng kamay ni Ginoong Jun ang aking pisngi. Malawa ang kanyang palat, at bahagyang magaspang ang dulo ng kanyang magadaliri. Nang pumahid ang magaspang na dulo ng kanyang daliri sa ilalim ng aking tainga, nawalan ako ng lakas sa aking tuhod at bahagyang sumandal pasulong. Sinusuportahan ng kanyang isa pang braso ang aking baywang, at ang ilaw mang posta ay pinaksama ang kanilang dalawang anino sa isa. Kahit matapos magiwalay ang aming mga labi, matagal akong hindi makamulat. Pakiramdam ko ay mawawala ang panaginip kung didilat ako. Naramdaman ko ang kanyang tahimik na pagtawa habang idinidikit niya ang kanyang no sa aking no,
At ang tanging tunog na pumuno sa pagitan naming dalawa ay ang ugong ng hangin sa taksibol na nagpapagalaw sa masangangang puno ng cherry blossom sa promenade. Nang dumilat ako, nakangiti si Jinongjun. Iyon ang ngiti na nagpapawala sa kanyang nga mata. Ngunit sa sandaling nawala ang ngiti, sandaling nawala ang tingin ni Jinongjun mula sa aking mukha. May isang anino na hindi ko alam na sumapin sa kanyang nga mata nang bumalik ang tingin niya matapos tumitik sa isang lugar sa dulo ng promenade. Ngunit mabilis itong nawala habang ipinapalipat ng hangin sa taksibol ang mga talulot ng cherry blossom. Umuwi ako at tinawagan ang aking anak na si Zita. Sumagot si Zita bago pa man umikot ng 3 beses ang ring, at matagal akong nag-atubili bago ko nasabi. Zita, may sasabihin ako. Ano iyon? Mama. Mag-asawa ulit ako. Nakaroon ng maikling katahimikan. Huminga ng malalim si Zita at mahinahon na nagtanong, mabait ba siya? O, sa tingin ko, mabait siya. Sinabi kong mabait siya, ngunit isang mas malaking damdamin ang umiikot sa aking puso. At sa gayon, sa huling bahagi ng aking buhay, nakpasya akong maging asawang isang tao, hindi ko alam nun. Matagal bago ko nalaman ang dahilan kung bakit niya hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at kung bakit saglit na nag-alinlangan ang kanyang mga mata matapos ngumiti. Ang pagpaparehistro ngasal ay ginawa sa munisipyo. Walang engrandeng seremonya o mga bisita. Inyabot ni Jinongjun ang mga papeles at inabot ang ballpen. At habang sinusulat ko ang aking panggalan sa signature area, tahimik niyang inakbayan ako. Maikling bumati ang empleyado ng munisipyo ng congratulations. At sa isang salita na iyon, naramdaman ko ang kirot sa aking ilong. Nang gabing iyon, makasama kaming kumain ng doenjang jjigae sa isang simpleng kainan sa baryo ni Ginoong Jun. Paulit-ulit na tinakpan at inalis na, usok na umaakyat mula sa doenjang jjigae ang mukha ni Ginoong Jun at nanatili ito sa aking isipan. Sa bawat pag-alis ng usok, nakangiti si Ginoong Jun, at nakatitik lang ako sa kanyang mukha habang hawak ang kutsara. Ito na ang aking asawa. Matapos kumain, pumunta kami sa bahay ni Ginoong Jun. Ay, ngayon, bahay na namin iyon. Nang buksan ang pintuan, nakita ko ang aking sinalas na maayos na nakalagay, na inilagay na ni Ginoong Jun. Sandaling huminto ang aking mapa sa nakareserbang espasyo sa tabingang sapatos para sa isang pares ng sinalas. Matagal na rin nang huling may naghanda ngang ganito para sa akin. Inilabas ko ang aking mga gamit at sinuri ang bawat sulok ng bahay. Mayos ang sala, ngunit walang nakasabit na litrato, at tanging malabong bakas ngang frame ang natitira sa dingding. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, napuno ang maistante, ng mga aklat tungkol sa physical education, at sa isang sulok, may dumbbell at stretching band. Noon, napansin ko ang isang drawer sa ilalim ng desk. Lahat ng ibang drawer ay bukas o may makinis na hawakan, ngunit ang isang drawer na iyon ay may maliit na kandado. Ano ito? Tanong ko kay Ginoong Jun, at nakita kong sandaling huminto ang kanyang kamay sa paglilipat ng gamit. Ah, luma na iyan, huwag mo na lang intindihin. Nakangiti siyang nagpatuloy, ngunit huli ng isang tibok ang mga kunot sa gilid ng kanyang mata. Ang kanyang bibig ay nakangiti, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi sumusunod, at ang kanyang tingin ay sandaling dumapo sa drawer bago mabilis na lumipat sa ibang lugar. Inisip kong hindi ko dapat tanungin sa unang araw pa lang, kaya inalis ko ang aking tingin. Ito ang aming unang gabi. Kailangan kong maging tapat. Sa 54 taon ng aking buhay, hindi ako kayo Hardzo. Ganito. Sa loob ng 25 taon, ang tanging natanggap ko mula sa aking dating asawa ay ang kanyang likod na lumalayo. Ngunit si Ginong Jun ay tumitig sa aking mga mata, marahang idinikit ang kanyang mga labi sa aking no, at pagkatapos siya'y nagtanong, ayos ka lang? Ang isang salita na iyon ay bumigat sa aking dibdib. Isang taong nagtatanong kung ayos lang ako.
Tumango ako, at dahan-dahang dumapo ang kamay ni Jinongjun sa aking likod. Nang kumalat ang init ng kanyang palat sa aking likod, ang buong katawan ay na-relax mula sa pagiging tensyonado. Sa sandaling iyon ko lang nalaman kung gaano katagal ang panahon na walang sinuman ang nangailangan sa akin, isang taong tumawag sa aking pangalan, nakinig sa aking hininga, at hindi inalis ang hawak sa aking kamay. Nang isandal ko ang aking no sa balikat ni Ginoong Jun, amoy sabon ang kanyang kamiseta, at nang ipinikit ko ang aking mga mata habang namoy iyon, uminit ang likod ng aking tainga. Matapos, habang naghahabol akong hininga at nakatingin sa kisame, mahinahon na sinabi ni Ginoong Jun habang hawak ang aking kamay, paumanhin. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Nagbukas ang bibig ni Ginoong Jun at muling naksara. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon at sa huli ay isang salita lang ang naiwan, wala lang. Hindi ko alam kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Ngunit ang pagkakakapit ng kamay ni Ginoong Jun sa aking mga daliri ay napakahigpit kaya hindi ko na siya natanong pa. Kahit matapos akong makatulog, hindi niya binitiwan ang aking kamay. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa kay Ginoong Jun. 6:30 ang itinuturong digital na orasan, ngunit walang laman na ang katabing upuan. Mayos na nakatupi ang kumot, at nakita ko ang basa na sapatos na panlakat na mayos na nakalagay sa may pintuan. 5:00 ngang madaling araw, lumabas siya at tumakbo. Sa ganong paraan, nabuo ang isang ritmo. 2 beses sa karaniwang araw bago pumasok sa trabaho, 1 beses pagkatapos umuwi sa gabi. Sa katapusan ng linggo, 3 beses sa maghapon. Sa bawat pagtatapos, sinasabi ni Ginoong Jun ang parehong masalita, paumanhin. At sa bawat pagkakataon, sinasagot ko rin siyang parehong masalita, ayos lang. Araw-araw. Gumigising ako ng 5:00 madaling araw, nang walang palya. Isang araw, nagising akong madaling araw at nakita ko si Ginoong Jun na palabas. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang itinatali niya ang kanyang sintas ng sapatos sa may pintuan. Ipinikit ko ang aking nga mata, na hindi tinanong kung ang panginginig na iyon ay dahil sa lamig o sa ibang dahilan. Lumipas ang 1 linggo. Nang bilangin ko ang aking madaliri, 16 na beses na pala. Malinaw na pagod ang aking katawan. Sa umaga, naninigas ang aking baywang, at masakit ang aking bukong-bukong, ngunit sa bawat paglapit ni Ginoong Jun, mas mabilis na tumutugon ang aking puso kaysa sa aking katawan. Tila ang isang lugar na walang laman sa loob ng 25 taon ay unti-unting napupuno, at hindi ko ito kayang tanggihan. Ito ang umaga ngang 10 araw. Nakatayo ako sa kusina at binabasag ang itlog, ngunit walang lakas ang aking mga daliri. 2 itlog na inilabas mula sa ref ang gumugulong sa aking palat, at sa huli, kailangan kong basagin ang nga ito sa gilid ng plato. Habang tinitignan ko ang pula ngang itlog na dumudula sa kawali, bigla akong ginusto na tingnan ang salamin. Pinahinaan ko ang apoy at naglakad patungo sa banyo. Tiningnan ko ang salamin sa itaas ng lababo, at hindi pamilyar ang mukha na nakita ko doon. Namumula ang aking pisngi, at bahagyang nakangiti ang gilid ng aking labi ng walang kusa. Ito ako. Narinig ko ang tunog ng pagtanggal ng sapatos mula sa may pintuan. Isang taong lumabas ng 5:00 ng madaling araw para tumakbo at bumalik. Ang ngayabag ng isang taong gumigising sa parehong oras araw-araw, nag-exercise, naliligo, at naupo sa hapagkainan, nagtatanong, mahimbing ka ba natulog? At kumingkiti, ay lumapit sa kusina. Bumilis ang tibok no aking puso. Sa edad na 54, tumitibok ang aking puso sa tunog lang ng makayabak ng isang tao. Hinang ana, nakluto ka bang fritah? Tanong ni Ginoong Jun na nakatayo sa harap ng pintuan ng kusina. May pawis sa kanyang noo, at basa ang lik ng kanyang sportswear. Opo, kahit pumutok ang pula ng itlog, mas masarap iyon. Nakangiting umupo
Mayroon akong 2 counseling appointment sa umaga at plano kong mag-ayos ng mga papeles pagkatapos ng tanghalian. Habang nagpapalit ako ngang sinalas sa pintuan at naglalakat sa pasilyo, narinig ko ang tagubilin ni Ginoong Jun mula sa bulwagan. Karaniwan, hihinto ako at titingnan kahit sandali, ngunit sa araw na iyon, yumuko ako at dumiretso sa counseling room. Sa gitna ng pasilyo, lumapit sa akin ang isang volunteer ng community center. Nakangiti siya at sinuri ang aking mukha mula ulo hanggang paa bago nagsabi, "Ginang Seo, bumuti ang hitsura mo ngayon. May magandang nangyari?" "Wala naman." Nakangiti akong nagpatuloy, ngunit uminit ang likot ng aking tainga. Nang bubuksan ko ang pinto ng counseling room, narinig ko ang tunog ng pagtawa mula sa pasilyo. Hindi ko narinig ng malinaw, ngunit isang salita na pagkatapos lang ikasal ulit ang narinig ko, at pagkatapos niyon, 2 o 3 mahinang boses ang nag-usap-usap bago lumayo patungo sa bulwagan. Paano kaya ako tingnan ng ibang tao? Inilata ko ang mapapeles ng counseling, ngunit hindi ko makita ang mga letra. Hawak ang ballpen sa aking kamay, matagal akong nakatitik sa bintana. Matapos ang counseling sa umaga, tanghalian na, kaya lumabas ako ng community center. Pakiramdam ko ay kailangan kong kausapin si Mayumi, kaya tinawagan ko siya. 2 bus stop ang layo ngang tindahan ng merienda ni Mayumi, at muling nakita ko ang aking mukha na nakikita sa bintana ng bus. Iba na ang aking mukha kumpara 10 araw na nakalipas. Hindi ko may paliwanag kung paano nagbago, ngunit pakiramdam ko ay may mapapansin si Mayumi kapag nakita niya ako. Nang makarating ako sa tindahan ng merienda, may ilang mesa na may customer dahil sa tanghalian. Si Mayumi, na nagbabalot ng kimbap sa kusina, ay nakita ako at lumabas matapos ipakpak ang kanyang makamay. Umupo kami sa isang sulok at inilagay niya sa harap ko ang isang plato ngang tteokbokki at nagtanong, "Uy, anong nangyari? Hindi ka naman tatawag kung hindi malaking problema." Hindi ko alam kung saan magsisimula, kaya kinuha ko ang tteokbokki gamit ang chopstick at paulit-ulit itong ibinaba. Habang naghihintay si Mayumi na nakapamulsa, sa huli ay nagsimula ako sa bilang. Sa katapusan ng linggo, 3 beses sa isang araw. Huminto ang chopstick ni Mayumi. "Ano, 3 beses sa isang araw? Aba, 60 na ba talaga iyon? 2 beses din sa karaniwang araw, 1 beses sa umaga, 1 beses sa gabi. Naku, kakayanin kaya ngang katawan mo." Pinahinaan ni Mayumi ang kanyang boses at yumuko pasulong. Nanlaki ang kanyang mga mata habang sinusuri ang aking muka at idinagdag niya, "Hoy, katawan mo iyan. Kung pagod ka, kailangan mong sabihin, hindi ako pagod." Ang masalitang iyon ay umabot sa aking lalamunan, ngunit hindi lumabas sa aking bibig. Sa halip, isinawsaw ko ang chopstick sa sabaw ng tteokbokki at nagsabi ng ibang bagay. "Ayos lang." Nagulat lang ako. Matagal akong tinitigan ni Mayumi. Mahirap lokohin ang mga mata ng kaibigan sa loob ng 30 taon. Kinalas niya ang kanyang makamay mula sa pakakaipit at bumuntong hininga bago mahinang nagsabi, "Naktitis ka na naman? Ano? Nasanay ka na magtis sa loob ng 25 taon." Sa salitang magtis, nanigas ang aking kamay na may hawak na chopstick. Inakala ni Mayumi na nagtitis ako sa hirap. Ang tingin niya ay ipinapalagay na pagod ako dahil sa sobrang lakas ng aking asawa. Ngunit ang totoo, iba ang pinagtitiis ko. Ito ay ang salitang gusto ko. Para sa isang 54 taong gulang na babae, ang pag-amin ng ganoong damdamin sa kanyang asawa ay mahirap sabihin. Habang lumalamig ang plato and tteokbokki, nagbuhos si Mayumi ng isang baso and tubig at mahinang idinagdag, "Uy, isang tanong lang. Kaya, kumusta ka?" Kinuha ko ang baso and tubig at ibinaba ulit. Nang gabing iyon, nang umuwi ako, nagluluto si Ginong Jun Galbijim sa kusina. Umakyat ang amoyng toyo at bawang mula sa kaldero, at 2 mangkok ng kanin ang nakahanda sa hapag-kainan.
Habang kumakain, naglagay si Ginoong Jun isa pang piraso ngalbi sa aking mangkok. At nakita ko ang mansa ang sarsa sa kanyang nga daliri. Habang nahuhugas ng pinggan, umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salita ni Mayumi. Nakpasya akong sabihin na magpahinga tayo ngayon. Sapat na ang isang salita, pagod ako, o gusto kong magpahinga ngayon. Niyaya ako ni Ginoong Jun na umupo sa sofa sa sala. Binuksan ang TV, ngunit hindi ko nakita kung ano ang palabas. Ngayon, ayos lang. Habang iniisik-isip ko ang mga salitang iyon sa aking bibig. Dahan-dahang pinahit ng kamay ni Ginoong Jun ang aking likod. Malinaw na iyon ang aking iniisip, ngunit nang dumaan ang palat ni Ginoong Jun sa gitna ng aking likod, ang aking katawan ang unang sumandal sa kanya. Dumapo ang aking balikat sa kanyang dibdib, at natural na inakbayan ako ng isa pa niyang braso. Habang lumalayo ang tunok mula sa TV, lumapit sa aking tainga ang tibok ng puso ni Ginoong Jun. Mas tapat ang aking katawan kaysa sa akin. Ang katawan na walang anumang reaksyon sa loob ng 25 taon ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa aking kaluban sa harap ng taong ito. Nang dumampi ang nga daliri ni Ginoong Jun sa aking tainga, kumalat ang kuryente sa likod ng aking lig, at nang ipinikit ko ang aking nga mata, lumabo maging ang pakiramdam ng pagkakaupo sa sopa. Naramdaman ko ang pananakit ng aking baywang, ngunit nang yakapin ng init ng katawan ni Ginoong Jun ang aking likod, nawala iyon. Matapos, hinila ni Ginoong Jun ang kumot at tinakpan ang aking balikat. At muli, sinabi niya ang parehong mga salita. Pumanin. Nakahiga kami sa ilalim ng kumo at nakatinggain sa kisam, naglakas loob ako. Bakit ka umihingi ng pumanin? Lumingon si Ginoong Jun sa akin, at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mamata sa dilim. Lumipas ang mahabang katahimikan. Ugali ko iyan. Mas mababa ang boses ni Ginoong Jun kaysa karaniwan. Gusto kong magtanong pa, ngunit lumingon si Ginoong Jun sa dingding, at bahagyang naninigas ang balikat na nakikita sa itaas ng kumot. Habang nakatitig ako sa kanyang likod, nakatubili akong abutin ang aking kamay, ngunit sa huli ay binawi ko ito at ipinikit ang aking mata. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ng text message mula kay Mayumi. Uy, hindi mo sinagot ang tanong ko kahapon. Kumusta ka? Matagal kong tinitigan ang screen ng cellphone bago ko inilagay sa bulsa nang hindi nagre-reply. Hindi ko alam na napakahirap sabihin ang salitang gusto ko. Sa loob ng ilang araw, naging normal ang lahat. 2 beses sa karaniwang araw, 3 beses sa katapusan ng linggo. Humihingi pa rin ng paumanhin si Ginoong Jun, at sinasagot ko pa rin siya ng ayos lang. Walang nagbago, ngunit ang salitang ugali ko iyan ay paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan. Ito ang Lunes ng sumunod na linggo. Isang counseling session sa umaga ang nakansela, kaya nakaroon ako ng libreng oras. Narinig ko ang tagubili ni Ginoong Jun mula sa bulwagan, kaya naglakad ako hanggang sa dulong pasilyo. Nang akma akong hihinto sa harap ng pintuan ng bulwagan, nakita ko ang 2 volunteer na nag-usap sa harap ng bulletin board sa tabi ng pinto. Marahil ay hindi nila napansin ang paglapit ko, kaya nagpatuloy sila sa pag-usap nang hindi pinapahina ang kanilang boses. Sir Kim, namatay daw ang dating asawa niya sa aksidente sa trapiko, di ba? 6 na taon na iyon. Sa pedestrian lane. Pero may balita rin na nakaroon sila ng matinding away ng gabing iyon. Lumabas daw mag-isa ang asawa niya sa gabi. Sa gitna ng pasilyo, tila nakadikit ang aking mga paa sa sahig, at hindi ako makagalaw. Narinig ko ang tagubilin ni Ginoong Jun mula sa bulwagan, itataas ang mga braso. Ngunit hindi ko mayunyay. Ang malinaw na boses na yon at ang guwentong. Narinig ko sa isang tao. Ang isang volunteer ay lumingon at nakatitigan kami. Pareho silang nanahimik at awkward na ngumiti bago umalis. Bumalik ako sa counseling room at umupo sa upuan. Ngunit wala akong magawa. Ang mga salitang Ginoong Jun, dating asawa, aksidente sa trapiko,
Away ngang mag-asawa ay paulit-ulit na nakakagulo at nagsasama-sama sa aking isipan. Halos hindi kailanman binanggit ni Ginoong Jun ang tungkol sa kanyang dating asawa. Minsan ko siyang tinanong habang naglalakad kami bago ikasal. At ang tanging sinabi niya ay, nauna na siya. Hindi ko na siya tinanong pa dahil pareho kami ngang sitwasyon. Inakala kong pagalang na hindi na kami mag-usisa sa aming nga sugat. Ngunit naisip ko ang paumanhin. Ang nga salitang iyon na paulit-ulit niyang sinasabi pagkatapos ng bawat pakakataon. Ang drawer na may kandado. Ang ugali niyang lumabas na alas 5 ng madaling araw. Ang tingin niya na saglit na nagalinlangan matapos ang halik sa promenade. Ang nga bagay na inakala kong ugali lang niya kapag makahiwalay kami ay tila nagsasama-sama sa isang linya. Ang pahingi niyang paumanhin ay hindi para sa akin? Tanghali na, at akma akong lalabas ng pintuan ng community center nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa paradahan. Mama, si Zita. Dumating siya nang walang paalam. Nakasandal siya sa gilid ng paradahan, nakasuot ng beige trench coat. Nakangiti siya, ngunit hindi nakangiti ang kanyang nga mata. Zita, bakit ka nandito? Gusto ko lang makita ang mukha mo. Kumain ka na ba? Umupo kami sa isang kalapit na kainan. Umorder si Zita ngang sabaw. At nagdagdag ako ang isang plato ang suyo, ngunit matagal na tinitigan ni Zita ang aking mukha nang hindi hawak ang kanyang chopstick. Tinitimbang niya ang isang bagay sa kanyang nga mata. Mama, isang tanong lang. Oh, kinasal na siya dati, di ba? Anong nangyari sa dating asawa niya? Ang usok na umaakyat mula sa sabaw ay dumaan sa aking mukha. Nanigas ang aking kamay na may hawak na chopstick. Nauna na raw siya. Alam ko iyon. Ang tinatanong ko ay kung paano siya namatay. Mahinahon ang boses ni Zita, ngunit nakatitik ang kanyang mga mata sa isang lugar. Sa tingin pa lang niya, naramdaman ko na may nalaman na siya. Nabalitaan ko na aksidente sa trapiko. Ngayon, Mama, ngayon mo lang nalaman? Ibinaba ni Zita ang kanyang kutsara. Ang totoo, Mama, pumunta ako dito bago ka pa man magparehistro ngasal. Tinanong ko ang mama tatagal nang pumupunta sa community center tungkol sa kanya. Noon, balak ko sanang sabihin. Ngunit mukha kang masaya, kaya hindi ko nagawa. Nakaroon ng maikling katahimikan sa hapagkainan. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng pinggan na nagbabanggaan sa kusina ng kainan. May away daw sila ng gabing iyon. Nag-isa siyang lumabas at naaksidente sa pedestrian lane. Huminga nga malalim si Zita at inilagay ang kanyang kamay sa likod ng aking kamay. Mama, nasa panik mo ako. Hindi iyan magbabago. Ngunit ayoko na mabuhay ka nang hindi mo alam. Ang anak ko pala ang nagalam para sa akin. Habang lumalamig ang sabaw, hindi ko nahawakan ang kutsara. Naglagay si Zitang isang pirasong suyok sa harap ko, at ang maliit na kilos na iyon ay nagpaalala sa akin ng paglalagay kong ulam sa hapagkainan ni Zita noong bata pa siya, at naramdaman ko ang kirot sa aking ilong. Habang naglalakad pabalik sa community center, nag-isa ako. Ang sikat ng araw sa taksibol ay nakahiga ng pahilis sa kalsada, ngunit hindi ko naramdaman ang init. Naalala ko ang mukha ni Ginoong Jun. Ang katotohanan na sa likod ng kanyang ngiting nagpapawala sa kanyang nga mata, mayroon siyang pasaning dinala mag-isa sa loob ng 6 na taon ay bumigat sa aking dibdib. Ninais niya ba ako? O gusto niya lang punan ang walang laman na upuan? Sa buong hapon, nakatitik lang ako sa langit sa labas ng bintana ng counseling room. Umuwi ako sa gabi. Nagluluto si Ginoong Jun ng bean sprout soup sa kusina. Narinig niya ang aking mga yabak na lumalapit mula sa likod at lumingon, saka ngumiti. Ito ay ang parehong ngiti tulad ng dati, ngunit ngayon, nakita ko ang likod ng ngiting iyon. Habang kumakain, inabot ni Ginoong Jun ang iba't ibang ulam. Siya ang taong tumatayo para maglagay ng mas maraming kanin kapag walang laman ang aking mangkok.
Lahat ng iyon ay pagmamahal hanggang kahapon? Ngunit ngayon, hindi ko na may pakaiba kung ito ay pagmamahal o pagsisisi. Matapos magugas ng pinggan, iniligay ni Jinong Jun ang kanyang ulo sa direksyon ng sofa. Ibig sabihin, umupo kami ng magkatabi. Pagod ako ngayon. Ito ang unang pagkakataon. Nakita kong huminto ang kamay ni Ginong Jun sa era. Nag-alinlangan ang kanyang mga mata, ngunit agad siyang tumango at ngumiti. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Ang ngiting iyon ay parehong dati, ngunit ang bigat na dumapo sa aking puso ay iba. Pumasok ako sa kwarto at hinila ang kumot, at narinig ko ang tunog ni Jinongjun na pinapatay ang ilaw sa sala. Nakahiga ako sa ilalim ng kumot at ipinikit ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Mga isang oras na siguro ang lumipas, tila nakatulog na si Ginoong Jun dahil sa malalim na pahinga niya. Nagpaikot-ikot ako sa ilalim ng kumot at tahimik na nakinig, at narinig ko ang tunog na lumabas sa bibig ni Ginoong Jun. Paumanhin. Nagsalita siya habang tulog, at pagkatapos niyon, 3 pang salita ang lumabas. Suset, hindi iyon ang aking panggalan. Kinabukasan ng umaga, nakahanda na ang hapagkainan at naghihintay si Ginoong Jun. May umuusok na kanin, at mayos na nakalagay ang egg rolls sa plato. Karaniwan, agad akong kukuha ng kutsara pagkatapos naming umupo, ngunit nang makita ko ang kamay ni Ginoong Jun sa itaas ng mangkok ng kanin, muling nabuhay sa aking tainga ang kanyang pagsasalita habang tulo. Suzetta. Ang salitang iyon ay nakatayo sa hapagkainan na parang isang hindi nakikitang pader. Walang alam si Ginong Jun at naglalagay ng nilagang gulay sa aking mangkok, at ako naman, walang lakas ang aking kamay na may hawak na kutsara, kaya inihalo ko lang ang sabaw at ibinaba ulit. Ginang Ana, wala kang gana kumain? Hindi. Ayos lang. Muling lumabas ang mga salitang iyon. Bahagyang ikiniling ni Ginoong Jun ang kanyang ulo, ngunit hindi na nagtanong pa. At ako naman, halos kalahati lang ng kanin ang nakain ko bago ako umalis. Pumasok ako sa community center at binuksan ang pinto ng counseling room. Nang akma akong uupo sa upuan, napansin ko ang halaman sa mesa. Ito ay isang maliit na halaman na nakuha ko sa isang event ng community center halos isang buwan na ang nakalipas, at ang puting talulot ng bulaklak ay nanilaw mula sa gilid. Hindi ko maalala kung kailan ko ito huling diniligan, at ang lupa ay bitak-bitak at humihiwalay mula sa loop ng paso. Kailan ko pa ito hindi inaalagaan? Kinuha ko ang paso at akma ko itong ililipat sa bintana, ngunit ibinaba ko na lang. Pakiramdam ko ay huli na para diligan. At hindi gumagalaw ang aking kamay. 10:00 ng umaga, dumating ang isang kliyente. Isang babay na nasa early 60s. Pagkaupo pa lang niya, paulit-ulit niyang ibinabalot at tinatanggal ang strap ng yang handbag gamit ang kanyang kamay. At matagal bago siya nagsalita. Sir, wala akong nasabi sa asawa ko. Sandali siyang huminto at yumuko bago nagpatuloy. Anong sasabihin mo sa isang taong walang pakialam? Wala akong nasabi kung gusto ko o ayaw ko. Ganon ang buhay ko sa loob ng 30 taon. Nanigas ang aking mga daliri na may hawak na ballpen. Akala ko, ang pagtitiis ang buhay. Kinuha ko ang ballpen at ngumiti habang tumatango, ngunit kailangan kong kagatin ang loop ng aking labi. Marahil ay nakikita ko ang aking dating sarili. Nang matapos ang counseling, mag-isa akong naiwan sa walang laman na counseling room. Sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame, ngunit nasilaw ako sa ilaw ng fluorescent lamp kaya yumuko ako. Muling dumapo ang aking tingin sa halaman. Ang laylay na bulaklak, ang bita-bita na lupa, ang maliit na buhay na pinabayaan. Sa loob 25 taon, nabuhay ako nang walang nasasabi. Naniwala ako na ang pagtitiis ang buhay, at natuto lang akong manahimik. Walang nagbago kahit nang makilala ko si Ginoong Jun. Isang taong hindi masabi ang gusto ko at tinatakpan ang lahat ng damdamin ng ayos lang. Ngayon, may bagong takot na idinagdag. Ako ba ang nakikitang taong ito?
o si Suzette. Tumayo ako mula sa upuan at lumapit sa halaman. Idinampi ko ang dulo nga aking daliri sa isang laylay na talulot ng bulaklak at may tunok na basak na sumama dito habang nadudurok at nahuhulog sa mesa. Tulad ng bulaklak na ito, wala rin akong ibinigay sa sarili ko. Mga 3:00 ng hapon, tumawag si Zita. Nakita ko ang pangalan ng aking anak na lumabas sa screen ng cellphone, at sandali akong nakatubili bago ko sinagot. Mama, hindi ako tumawag dahil sa usapan kahapon. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Oo, ayos lang. Reflexive na lumabas ang masalitang iyon mula sa aking bibig nang walang oras para mag-isip. Sa kabilang linya, narinig ko ang pahinga ng malalim ni Zita. Mama, ang ayos lang mo ba ay tunay na ayos lang? Kinilabutan ako. Ang aking 26 taong gulang na anak ay nakdududa sa ayos lang ng kanyang ina. Nakatubili ako at nanahimik. Mama, nasa panik mo ako. Mahinahon ngunit malinaw ang boses ni Zita. Sabihin mo kung kailan mo gustong sabihin. Hihintayin kita hanggang doon. Oh, matapos ideal, inilagay ko ang cellphone sa mesa. Nang mamatay ang screen, nakita ko ang aking mukha na nakikita sa itim na salamin. Namumula ang gilid ng aking mga mata, at mahigpit na nakasara ang aking bibig. Nang gabing iyon, lumapit si Ginoong Jun. Sa ilalim ng kumot, kinubli ng kamay ni Ginoong Jun ang aking balikat, at sa pahaplos na iyon na karaniwan ay magpapapikit sa akin, wala akong naramdaman na anumang reaksyon. Habang dumadaan ang dulo nga daliri ni Ginoong Jun sa aking balat, isang ibang pangalan ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hinahawakan ba ako ngang kamay na ito ngayon? Gusto kong magtanong. Kung sino si Suzette? Kung ako ba ang nakikita niya? Habang ang masalitang iyon ay umaakyat sa aking dila at natunaw, dahan-dahang bumaba ang mga labi ni Ginoong Jun sa aking lig. Sandali silang huminto sa aking collarbone, at nang dumaan sila sa loop ng aking balikat, dumaloy ang kuryente sa aking likod. Sinubukan kong itulak siya palayo. Sapat na ang isang salita. Ayoko ngayon, o pagod ako. Ngunit nang bumaba ang palat ni Ginoong Jun sa aking baywang at hinawakan ang aking pelvic bone, ang aking baywang ang unang umangat. Ang aking isip at katawan ay gumagalaw ng hiwalay. Nakdududa ang aking isip sa kanyang sinseridad, ngunit ang aking katawan ay kusa nang nakbubukas sa init ng kanyang katawan. Dahan-dahang pinahit ng mga daliri ni Ginoong Jun ang loop ng aking hita. Sa bawat lugar na dinaanang dulong kanyang daliri, uminit ang aking balat, at humihingal ako habang lumiliit ang aking paningin. Ang lakas na hindi kapanipaniwala para sa edad na 60 ay nag-angat sa aking baywang, at hinawakan ko ang balikat ni Ginoong Jun gamit ang dalawang kamay. Kahit mahigpit kong kinagat ang aking labi, lumabas ang tunog mula sa loob ng aking lalamunan. Isang bagay na mas malakas kaysa sa kahihiyan ang bumubulwak sa loob ko sa edad na ito. May pawis sa no ni Ginoong Jun, at nang tumulo ang mabutil ng pawis na iyon sa aking kolarbone, kinilabutan ako. Bago ko pa man isipin na nakakahiya na basa ako, bumuntong hininga si Ginoong Jun sa tabi nga aking tainga at tinawag ang aking pangalan. Ginang Ana. Hindi Suzette. Malinaw na iyon ang aking pangalan. Sa sandaling dumapo ang 3 letra na iyon sa aking tainga, nawala ang lahat ng pagdududa sa aking isipan. Lumapit ang yakap ni Ginoong Jun, at nawala ang espasyo sa pagitan namin. Mahigpit ang pagkakahawak ng aking mga kuko sa likod ni Ginoong Jun, sapat upang mag-iwan ng marka. Ang aking baywang ay umarko na parang pana at dahan-dahang bumaba. Matapos, matagal akong hindi makahabol ng hininga. Pakiramdam ko ay dahan-dahang umikot ang kisame, at ang mangubisig na lawang tao na nakahiga sa ilalim ng kumot ay pawisan. Hinawakan ni Ginoong Jun ang aking kamay. At muli, sinabi niya ang parehong mga salita. Paumanhin. Mula sa bibig na malinaw na tumawag sa aking ginang na kanina lang. Muling lumabas ang salitang paumanhin.
Napakalayo nga kwat sa pagitan ng dalawang salitang iyon na pakiramdam ko ay walang laman ang gitna ng aking dibdib. Hindi ako sumagot. Hindi lumabas ang salitang ayos lang o hindi ka dapat humingi ngang paumanhin. Pakiramdam ko ay bubulwak ang tanong na sino si Suzette. Kung magbubukas ako ngang bibig, kaya mahigpit kong isinara ang aking mga labi at lumingon sa dingding. Kahit lumipas ang isang oras, hindi ako makatulog. Tila nakatulog na si Ginoong Jun dahil sa malalim na pahinga niya, ngunit nakadilat lang ako sa ilalim ng kumot at nakatitig sa dilim. Ang agwat sa pagitan ng katawan na natunaw sa kanyang yakap kanina lang at ang pusong naninigas sa pagdududa ngayon ay bumigat sa aking pahinga, dahan-dahan kong inalis ang kumot at bumangon. Lumabas ako ngang sala habang pinapahina ang aking mga yabak sa pasilyo, at nakita kong bahagyang nakabukas ang pintong opisina. Ang sikat ng buwan ay nakahiga ng mahaba sa sahig mula sa bintanang opisina na walang kurtina, at ang ilaw na iyon ay nagpapaliwanag sa ilalim ng desk. Ang kandado ay bahagyang kumikinang sa ilawng buwan. Ang sikat ng buwan ay nakahiga ng mahaba sa sahig mula sa siwang ng pinto ng opisina. Pumasok ako sa pamamagitan nagpaktulak sa pinto, at ang malamak na hangin ay sumapin sa aking makapa. Mula sa bintana na walang kurtina, ang buwan sa dulong Marso ay nagpapaliwanag sa bookcase. At ang mga anino ng pilak ay dumapo sa mga istante na puno, ang mga aklat ng physical education ni Jinungjun. Akma kong kukunin ang isang manipis na librong sanaysay mula sa pinakakanan ng bookcase, ngunit ang libro na nakasiksik sa tabi nito ay kasama ring nahulog. 4 o 5 libro na nawalan ng balansa ang bumaksak na parang domino sa sahig, at lumuhod ako para pulutin ang mga ito ng nagmamadali. Nun, may narinig akong maliit na tunog ng metal mula sa siwang sa pagitan ng bookcase at ang dingding. Nang ipasok ko ang aking kamay, may nahawakan akong malamig sa dulo ng aking daliri, at nang ilabas ko, isa itong maliit na susi. Inilagay ko ito sa aking palat at tiningnan. Ito ay isang susi na nawala na ang kinang dahil sa katandaan ngunit hindi kinakalawang. Habang pinaglalaruan ko ang susi sa ilawng buwan, naalala ko ang eksena sa unang araw ng eming paglipat. Ang taong may kandado. Ang mukha ni Jinong Jun na nag-alinlangan ang mga mata habang sinasabi, "Luma na iyan, huwag mo na lang intindihin." Ibinaba ko ang aking tingin sa ilalim ng desk. Ang kandado ay bahagyang kumikinang kahit sa dilim. Dapat ko bang buksan? Huminto ang aking kamay sa pag-aalinlangan kung tama bang lihim na buksan ang drawer ng aking asawa. Ngunit may isang bagay na mas malakas na bumubulwak sa loob ko. Ang pangalan na lumabas sa kanyang pagsasalita habang tulog. Ang paulit-ulit na salitang paumanhin. Ang kuwento tungkol sa gabing iyon na narinig ko sa pasilyo ng community center. Hindi ko pa rin masabi sa sandaling iyon kung alin ang mas nakakatakot, ang mabuhay ng hindi alam o ang malaman. Ipinasok ko ang susi sa kandado. Nang pihitin ko ito ngang kalahating ikot, nabuksan ang kandado na may magaan na tunog. Nang hilahin ko ang drawer, hindi marami ang laman nito. Isang lumang fountain pen, 2 nakatuping sobra, at isang itim na diary. Kinuha ko ang diary at inilagay sa aking tuhod. Kupas na ang takip kaya puti ang magilid, at may goma na nakabalot dito. Ngunit maluwag na at hindi na gumagana. Inalis ko ang goma at binuksan ang unang pahina, at lumabas ang sulat kamay ni Jinong Jun. 6 na taon na ang nakalipas ang petsa. Ang unang ilang pahina ay naglalaman ng ordinaryong pang-araw-araw na buhay. Ang kwento tungkol sa pag-exercise sa umaga, ang kwento tungkol sa physical education class sa paralan. Ang maikling tala tungkol sa pagkain ng hapunan kasama si Suzette sa gabi. Malinis ang sulat kamay, at pareho ang agwat ng mali niya. Si Suzette, ang pangalan na lumabas sa kanyang pagsasalita habang tulog ay buhay sa sulat kamay ni Ginoong Jun. Habang binubuklat ko ang bawat pahina, nagbago ang mga panahon at dumarami ang mga petsa, ngunit huminto ang aking kamay sa isang pahina. Iba na ang sulat kamay. Mga letra na baluktot at lumabas sa linya. Mga bakas ngang paghinto at muling pagsusulat sa gitna.
Mga bakas ngang papel na kulubot at tuyo. May mga bakas ng basa na tuyo na kumalat sa mga letra. Nagawi kami. Sumigaw ako na huwag na siyang magluto. Lumabas si Suzette at isinara ang pinto. Pagkatapos ng 2 oras, tumawag ang ospital. Pagkatapos basahin ang isang pangungusap, hindi ko na mabuklat ang pahina. Nanigas ang aking madaliri sa papel. Naalala ko ang masinabi ni Zita sa kainan. Away ngang mag-asawa. Lumabas mag-isa sa gabi. Pedestrian lane. Paulit-ulit na lumilitaw at lumalabo ang bawat letra sa harap ng aking nga mata. Binuklat ko ang susunod na pahina. Dapat hinawakan ko ang kamay niya ng araw na iyon. Isang linya lang iyon. Walang laman ang natitira. Matagal na walang laman ang espasyo sa ilalim ng isang linya at pagkatapos lumaktaw ng ilang pahina, nagsimula ulit ang sulat kamay. Araw-araw akong nananaginip. Ang panaginip na binubuksan ni Suzette ang pintuan at lumalabas. Nakaupo lang ako sa sopa at nanonood. Kaya ko siyang abutin. Ngunit hindi ko siya abot. Pagkahising ko sa panaginip na iyon, 4:00 ang madaling araw. Pakiramdam ko ay nahati ang gitna ng aking dibdib. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-exercise ng 5:00 ng madaling araw. Dahil kapag natulog siya, nananaginip siya. Dahil sa panaginip, lumalabas ang kanyang asawa na umalis at isinara ang pinto. Kaya kailangan niyang gising para hindi niya makita ang eksenang iyon. Ngayon, naintindihan ko na rin kung bakit nanginginig ang kanyang makamay habang itinatali ang sintas ng sapatos. Hindi ko na ulit siya bibitawan. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, muling walang laman ang nga pahina. Matapos buklatin ang ilang pahina, nagbago ang sulat kamay malapit sa huling pahina. Hindi tulad ng magulong sulat kamay sa harap, ito ay malinaw at malakas na sulat kamay. Ito ay isinulat kamakailan. Hindi ko gustong bitawan ang kamay ni Ginang Ana. Ito ang aking pangalan. Hindi Suzette, kundi Ana. Nawalan ng lakas ang 2 kamay na may hawak na diary. Dumulas ang diary sa aking tuhod, at nang yumuko ako, lumabo ang aking paningin. Lahat ay konektado. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay. Hindi niya dapat bitiwan, kaya ganun ang ginawa niya. 2 beses sa karaniwang araw, 3 beses sa katapusan ng linggo. Gusto niyang kumpirmahin na narito ako. Ang paumanhin na paulit-ulit niyang sinasabi pagkatapos ng bawat pagkakataon. Hindi iyon para sa akin. Sinabi niya ang mga salita na hindi niya nasabi sa loob ng 6 na taon sa taong hindi na bumalik, habang nasa tabi niya ako. At ang huling pahina, hindi siya huminto kay Suzette. Isinulat niya ang aking pangalan, sa pagitan ng pagkakasala at pagmamahal. Humakbang din siya, natakot din pala siya. Sa sandaling tumama ang pag-isip na iyon sa aking dibdib. Nakita ko ang aking sarili. Niyakap ko ang diary sa aking dibdib. Ang magaspang na tekstura ng takip ay dumampi sa aking dibdib. At ang bigat ng papel na sinulatan ni Ginong Jun ay mas mabigat kaysa sa akala ko. Yumuko ako at umiyak ng walang tunog, at ang mga luha ay bumaksak mula sa aking baba. Bumasa sa diary, at unti-unting lumabo ang sikat ng buwan na pumuno sa opisina. Ilang sandali kaya ang lumipas? Isinara ko ang diary at akma kong ibabalot ulit ang goma nang marinig ko ang mayabak mula sa likod. Nang lumingon ako, nakatayo si Ginong Jun sa harap ng pinto ng opisina. Ang tingin ni Ginong Jun ay nakatitig sa diary sa aking tuhod. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng opisina at hindi umusat kahit isang hakbang. Nasa likod siya ng dilim sa pasilyo, kaya hindi ko makita ang kanyang ekspresyon. Ang katahimikan ay nakahiga na parang pader sa pagitan ko na nasa loob ng opisina na pinapaliwanagan ng sikat ng buwan at ni Ginong Jun na nasa dilim. Nakita mo na! Si Ginong Jun ang unang nagsalita. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig dulo ng kanyang boses. Opo. Sumagot ako habang nakatingin sa diary. Hindi ko mayaangat ang aking ulo. Ang pakiramdam ng pahingi ng paumanhin kay Ginoong Jun at ang pakiramdam ng pagiging masaya na nalaman ko ay naghalo-halo,
Kaya hindi ko alam kung anong muha ang dapat kong ipakita kapag titingin ako sa kanya. Dahan-dahang pumasok si Ginoong Jun sa opisina, sumandal sa dingding, at umupo sa sahig. Ang kanyang anyo habang nakatitig sa sahig, na nakatiklop ang kanyang natuhod, at nakapatong ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tuhod, ay malinaw na nakikita sa ilaw ng buwan. Matagal siyang nakaupo sa ganoong posisyon bago nagsimulang magsalita si Ginoong Jun. Ang bawat salita na lumalabas ay tila nagaangat ng isang mabigat na bato. Alam mo ba kung bakit kami nagawi ng araw na iyon? Umiling ako. Kanin iyon. Sinabi kong ayoko kumain ng hapunan na inihanda ni Suzette. May mahirap na nangyari sa akin sa paralan, at sumiga ako na huwag na siyang magluto. Paulit-ulit na kinukuyom at binubuksan ni Ginoong Jun ang kanyang kamay sa kanyang tuhod. Walang nasabi si Suzette at pumunta sa pintuan. Narinig ko ang tunong ng paksuot niya ng sapatos, ngunit nakaupo lang ako sa sopa at hindi man lang lumingon. Tumingala si Ginoong Jun sa kisame. Minsan siyang lumunok nege malaki. Pagkatapos ng 2 oras, tumawag ang ospital. Sa pedestrian lane. Hindi na siya makapagpatuloy at nanahimik. Ang tanging naririnig sa opisina ay ang malakas na pahinga ni Ginoong Jun. Niyakap ko ang diary sa aking dibdib at lumuhod patungo kay Ginoong Jun. Nang lumapit ako, nakita ko na namumutla ang dulong ng kanyang nga daliri na may hawak na kamao. Ang salitang paumanhin na iyon. Nagpatuloy si Ginoong Jun habang nakatingin sa sahig. Iyon ang gusto kong sabihin kay Suzette. Ang pagsigaw ko, ang pagsabi kong huwag na siyang magluto, ang hindi paglingon ng magsara ang pinto. Kailangan kong humingi ng paumanhin, ngunit nawala ang taong iyon. Nabulunan ako. Alam ko na hindi para sa akin ang pahingi ng paumanhin ni Ginoong Jun, ngunit nang marinig ko mismo mula sa kanyang bibig, pakiramdam ko ay nahati ang pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Hindi ko dapat bitawan ang kanyang kamay, kaya paulit-ulit ko itong hinawakan. Ang kamay ni Ginang Ana. Sa unang pagkakataon, tiningnan ako ni Ginoong Jun. Paulit-ulit kong gustong kumpirmahin, kung nandito ka. Ito ang pagkakakilanlan ng anino na nakita ko pagkatapos ng halik sa promenade. Ang bigat ng 6 na taon na nakatago sa likod ng ngiti ay nakakakuha pa rin ng kanyang tingin nun. Sa ilaw ng buwan, basa ang gilid ng mata ni Ginoong Jun. Tila ang takip ng mata ay nanginginig ng husto na parang ayaw niyang hayaang dumaloy ang luha na namuo sa mata ang isang taong nabuhay sa loob ng 60 taon. Ngayon, ako naman, Ginoong Jun, mayroon din akong hindi nasabi. Ibinaba ko ang diary sa sahig. Nang mawalan ng laman ang aking 2 kamay, hindi ko alam kung saan ilalagay ang ito. Kaya paulit-ulit ko itong inilalagay at inaalis sa aking tuhod. Sa loob ng 25 taon, nabuhay ako nang walang nasasabi. Ang salitang gusto ko o ayaw ko. Akala ko, ang pagtitiis ang buhay. Huminga ako ng malalim. Mabilis ang tibok na aking puso. Ngunit Ginoong Jun. Husto ko po. Nanginginig ang aking boses. Ayoko po tumanggi. Dahil gustong-gusto ko po. Nanginginig ang aking mga labi. Pakiramdam ko ay hindi ko na ulit magagawa kung hihinto ako, kaya hinayaan ko lang itong manginig at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngunit natatakot akong sabihin iyon. Pakiramdam ko ay mawawala ang kaligayahang ito kung sasabihin kong gusto ko. At kagabi, nang marinig ko ang pangalan ni Suzette, hindi ko alam kung ako ba ang nakikita ni Ginoong Jun o siya, kaya mas lalo akong hindi makapagbukas ng bibig. Nag-alinlangan ang tingin ni Ginoong Jun. Nagbukas siya ng bibig at muling nagsara. Nagsalita ako habang tulok tungkol sa pangalang iyon. Lumipas ang maikling katahimikan. Tinakpan ni Ginoong Jun ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at dahan-dahang ibinaba ang ito. Namumula ang mamata na nakikita sa pagitan ng kanyang madaliri. May sasabihin ako kay Ginang Ana. Direktang tiningnan ako ni Ginoong Jun. Ang pakiramdam ngang pahingi ngang paumanhin kay Suzette ay mananatili sa akin habang buhay.
Iyon ang kailangan kong dalhin. Ngunit si Ginang Ana ay hindi kapalit ni Suzette, mababa ngunit malinaw ang kanyang boses. Kapahawak ko ang kamay ni Ginang Ana, hawak ko si Ginang Ana. Ang isang salita na iyon ay dumapo sa gitna ng aking puso. Ang maluha ay dumaloy sa aking baba, ngunit hindi ko ito pinunasan. Kakaibang umiyak habang nakangiti, ngunit sa sandaling iyon, wala akong ibang magawa kundi ang ekspresyong iyon. Gusto ko? Tanong ni Ginong Jun. Opo. Gustong-gusto ko. Naging tahimik ang opisina. Walang naririnig maliban sa hininga ng dalawang tao at ang tunog ng hangin sa labas ng bintana. Unang tumayo si Ginoong Jun at iniabot ang kanyang kamay, at hinawakan ko ang kanyang kamay at bumangon. Lumabas kami sa sala at umupo sa sofa. Pumunta si Ginoong Jun sa kusina at nagpainit ng tubig sa takure. Ilang sandali pagkatapos, dalawang basongang mainit na barley tea ang nakalagay sa mesa, at ang puting usok ay umakyat, na dahan-dahang pumuno sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang oras na uminom kami ng saan ng walang salita, ngunit ang katahimikan na iyon ay ibang-iba sa mga nakaraang katahimikan. Dapat sinabi ko na rin. Mahinang sinabi ni Ginoong Jun habang ibinababa ang kanyang tasangang saa. Hindi lang dapat paumanhin kung bakit, kundi hindi ka rin dapat humingi ng paumanhin. Dahil gusto ko rin. Nang lumamig ang init ng tasa, maingat na inabot ni Ginoong Jun ang kanyang kamay. Iba ito ngayon. Hindi na mahigpit na pagkakahawak tulad ng dati, kundi inilagay niya lang ang kanyang palat sa mesa, nakaharap sa itaas. Ito ay isang naghihintay na kamay na pwedeng hawakan o hindi. Hinila ko ang kamay na iyon. Sa unang pagkakataon, ako ang nauna. Tumayo ako mula sa sofa at lumapit kay Ginong Jun, at inakbayan ako ni Ginong Jun. Nang dumapo ang aking noo sa dibdib ni Ginong Jun, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso sa aking tainga. Hindi mabilis, hindi mabagal, kundi ang tibok ng puso ng isang buhay na tao. Salamat, sabi ni Ginong Jun. Ito ang unang salita na lumabas sa halip na paumanhin. Kinabukasan ng umaga, nang dumilat ako, pumapasok ang sikat ng araw sa bintana. Katabi ko si Ginong Jun na natutulog, at ito ang unang pagkakataon simula nang ikasal kami na hindi siya lumabas kahit alas 5 ng ang madaling araw. Hawak ng natutulog na kamay ni Ginong Jun ang aking kamay, ngunit hindi na ito mahigpit na pagkakahawak ngayon. Magaan lang ang pagkakapatong ng kanyang nga daliri, tila kinukumpirma lang na naroon ito. Hindi ko kailanman inakala na muling mararamdaman ko ang ganitong damdamin sa edad na ito. Lumabas ako sa sala, at tinawagan si Zita. Alas 7:00 umaga, at agad sumagot si Zita. Mama, anong nangyari? Ikaw ang naunang tumawag. Zita? Gusto ko, Mama. Sa kabilang linya, naramdaman kong sandaling nawala sa salita si Zita. Ano? Wala lang. Masaya lang ako ngayon. Pagkatapos ang maikling katahimikan, narinig ko ang pagtawa ni Zita. Ito ay tawa na may bahid ng pahinga at may kasamang ginhawa. Mama, kung masaya ka, patuloy mo lang sabihin na masaya ka. Oh, at Mama, tungkol sa kanya. Huminga ng malalim si Zita at pinahinaan ang kanyang boses. Ang dating asawa mo raw. Tinanong mo raw kahapon, di ba? Oo. Isang taong may sugat sa puso. Ikaw at siya. Bahagyang naging payat ang boses ni Zita at bumalik. Kung masaya ka, masaya rin ako. Hindi iyan magbabago. Matapos ideal, tumayo ako sa bintana ng sala at matagal na nakatiti. Ang sikat ng araw sa taksibol ay nagpapaliwanag sa forsythia sa flower bed ng apartment, at ang langit sa labas ng bintana ay mas malinaw kaysa sa kailanman kong nakita. Nang lumingon ako, nakahanda na ang hapag-kainan ni Ginoong Jun. Kumukulo ang nilagang gulay. Mayos na nakalagay ang egg rolls sa plato, at sanay ang paggalaw ng kamay ni Ginoong Jun sa paglilipat ng kimchi sa maliit na mangkok.
Ang amoy kanin na umaakyat mula sa rice cooker ay kumalat hanggang sa sala, at sa sandaling na amoy ko iyon, kumirot ang aking ilong. Umupo ako sa tapat ng hapagkainan. Naalala ko ang umaga 3 buwan na ang nakalipas na mag-isa akong kumakain habang tinitingnan ang walang laman na upuan sa tapat. Ang taong ito ay nakaupo na ngayon sa upuan na tila walang laman kahit naroon pa ang aking dating asawa. Bago hawakan ni Ginoong Jun ang kutsara, inyabot niya ang kanyang kamay sa mesa. Nakaharap sa itaas ang kanyang palat at tahimik na nakalagay sa tabi ngang mangkok ngang kanin, at ito ay ang parehong anyo ngang kamay na inabot niya sa opisina kagabi. Ako ang naunang humawak. Nakita kong bahagyang lumaki ang mata ni Ginoong Jun. Bahagya siyang nagbukas ang bibig at muling naksara, at pagkatapos ay ngumiti, na nagpakunot sa gilid ng kanyang mata. Bakit? Hindi ba pwedeng ako ang mauna humawak? Tanong ko habang nakangiti. Bahagyang umiling si Ginong Jun at pinahid ang likod ng aking kamay ng kanyang hinlalaki. Hindi na mahigpit na pagkakahawak tulad ng dati, kundi isang magaan na pagkakahawak, ngunit may bigat sa gaan na iyon. Iba ito sa umaga 10 araw na nakalipas. Noon, ito ay kamay na humahawak dahil takot siyang makawala, at ngayon, ito ay kamay na humahawak dahil makasama kami. Nalaman ko ng umagang iyon na kahit parehong mesa, parehong tao, parehong kamay, kapag nagbago ang kahulugan, nagbabago rin ang pakiramdam. Matapos mahugas ng pinggan, makatabi kaming umupo sa sopa. Natural na inilagay ni Ginoong Jun ang kanyang braso sa aking balikat at sumandal ako sa kanya. Nang idampi ko ang aking tainga sa dibdib ni Ginoong Jun, narinig ko ang tibok ngang kanyang puso. Hindi mabilis, hindi mabagal, kundi ang tibok ngang puso ngang isang buhay na tao. Gusto ko lang. Sapat na ang isang salita na iyon. Ang tunong musika na lumalabas mula sa TV at ang tibok ngang puso ni Ginong Jun ay nagsama-sama, na pumuno sa sala, at ang sikat ng araw sa taksibol ay pumasok sa pagitan ng kurtina, na lumikha ng mainit na guhit sa sopa. Malamig ang iyong mga paa, sabi ni Ginong Jun habang inilalagay ang aking mga paa sa kanyang mga paa. Ang init ng katawan ni Ginong Jun ay sumapin sa likod ng aking paa sa pamamagitan ng medyas, at ang maliit na init na iyon ay umakyat sa aking bukong-bukong at kumalat hanggang sa aking tuhod. Laging mainit ang iyong mapaa, sabi ko habang nakangiti, at pinahid ni Ginoong Jun ang aking buhok. Nang hapon na iyon, habang papunta ako sa trabaho, dumaan ako sa isang tindahan ng bulaklak at huminto. Sa pagitan ng mahalaman na nakalagay sa harap ng tindahan, napansin ko ang isang puting bulaklak. Ito ay ang parehong uri ng bulaklak na lele at itinapon sa mesa ng counseling room. Pinili ko ang isang maliit na halaman, at habang binabalot ito ngang tinderangang bulaklak, hinawakan ko ang nga bagong dahon na lumabas sa halaman gamit ang aking daliri. Nang makarating ako sa counseling room, inalis ko ang laylay na halaman at inilagay ang bagong halaman sa mesa. Nagbuhos ako ng tubig mula sa boteng mineral sa lupa, at ang tuyong lupa ay sumipsip ng tubig na nagpapadilim ng kulay nito. Diniligan ko rin ang sarili ko. Umupo ako sa upuan at tiningnan ang labas ng bintana. Ilang minuto lang ang inabot para alisin ang laylay na bulaklak, ngunit mas matagal ang panahon na pinabayaan ko ito. Ganun din ang aking puso. Matagal kong pinabayaan, ngunit hindi nagtagal para magpasya na diligan ito. Nag-reply ako kay Mayumi sa tanong na kumusta ka, na tinanong niya ilang araw na ang nakalipas. 3 letra lang ang sinulat ko. Masaya ako. Pagkatapos ipadala, inilagay ko ang cellphone sa mesa, at wala pang 10 segundo, dumating ang reply. Uy! Sa wakas, nasabi mo iyan. Inabot kang 30 taon. Natawa ako. Matagal na rin nang huli akong tumawa ng malakas na hindi ko na maalala kung kailan. Nang umuwi ako sa gabi, sinalubong ako ni Ginong Jun sa pintuan. Ang kanyang anyo habang iniabot ang sinelas at kinuha ang aking bag ay nagpaalala sa akin ng una ko siyang nakita sa community center 3 buwan na ang nakalipas.
Ang taong may tuwid na likod at ngiting nagpapawala sa kanyang mga mata. Sa taong ito, mayroon ding madaling araw na kailangan niyang lumabas kapag gising siya sa panaginip. At mayroon ding gabi na tinawag niya ang pangalan na hindi na bumalik. Ang taong iyon, na dinala ang lahat ng iyon, ay nag-aalok ng sinalas sa pintuan ngayon at nagpasya na hawakan ang aking kamay. Madali ba ang pag-ibig na nagsimula ulit sa edad na 54? Hindi. Dahil matagal bago ko nasabi ang isang salita na gusto ko. Ngunit alam niyo ba? Hindi pa huli ang lahat at hindi ko rin alam na napaka-komportable nito. Ngayong umaga, iniabot ulit ni Jinong Jun ang kanyang kamay. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay na iyon. Para sa inyong lahat na nakikinig, bakit hindi niyo subukang sabihin kung gusto niyo at kung miss niyo, sabihin niyo. Ang isang salita na iyon ay mas mahirap kaysa sa akala mo, ngunit mas mainit kaysa sa akala mo. Salamat sa pakikinig sa mahabang kwentong ito hanggang sa huli. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ngayon, pakipanood din ang iba pa naming video. Libre ang pak-like, subscribe, at pag-set ng notification. At kung mayroon kayong mga eksena na nanatili sa inyong isipan, paki-share sa comments. Ang isang salita ninyo ay maaring magbigay ng malalim na inspirasyon sa iba.